pwede ka ba mag-share ng screen, Joel? Ay, sige ka. Gusto ko mag-share ka ng screen. Open your trading. By the way, share ng trading view. Titingnan natin kung paano mag-charts si Joel. Ito ka. Yes, trader to Ang ganda naman ng Ganda ng malamig sa mata, no? Ako kasi, persado akong maging white yung background ng chart ko, which is masakit sa mata. Dahil para sa inyo, para makita nyo yung mga lessons natin. Pero kayo, kapag on your own, magandang, kahit ganyan lang, ganda, no? Kulay, wait lang. Okay, ko lang, nakala sa BTC na, naka-plot na, Parang doing your assignment talaga, no? Yung nakita ko, sir, kita ko kasi yung yung pag-plot yung Fibonacci. Pinapractice mo? Yes po, Kap. Sige. Nag-plot ka na. Okay, so mukhang tama naman yung plotting. Ang tama naman yung plotting. Ano ngayon yung analysis mo? Sige, i-analyze mo yan. Based dito, Kap, parang medyo makapal kasi itong resistance na to, eh. So, inisip ko is medyo magsa-sideways pa siya. Kasi parang hirap siyang umangat. Dito yung parang yung makapal na resistance. Okay. Pwede mo i-analyze from the bottom ng move. From the ground zero, yung demarcation. Kung magpa-plot ka ng demarcation line dyan, yung parang, ayan, siguro, yan, yung pinaka-bottom yan, lowest point dyan. Sige, i-analyze mo from there. Ayun, Kap. Based dito, Kap, nag-rebound siya. Bali, I think nag-create siya ng parang double bottom na structure ata dito. Tapos, tumaas siya hanggang dito sa 0.38 ng Fibonacci. So, I think, siya, parang mini plug to. So, not sure kung tutuloy pa siya or hindi. Parang mali yata yung pag-plot mo ng Fibonacci dito. Dapat, kasi bullish tong Fibonacci mo, no? Bullish. Yes. Hindi, ibig sabihin, bullish plotting to, wherein, Joel, nakikita mo to? Itong 1 and 0? Yes, Kap. Okay. So, kapag ka magpa-plot ka ng ganito, ideally, yung 1 is ito yung base, ito yung 100%. Okay? Ito yung start ng move. Okay? Ito yung start ng move. And then yung 0 naman is yung end ng move. Ganun tayo mag-plot ng Fibonacci. Ngayon, meron tayong dalawang klase ng plotting. Yung plotting natin is yung, bullish Fibonacci, which is yung 1 is nasa baba and then yung 0 is nasa taas. So, pinaplot natin yon kapag pataas yung coin and then nagre-retrace na and then we're gonna be looking for the retracement levels. Parang ganun, So, ito, nasan yung mo? Pataas ba yung coin? Ano ba yung retracement na gusto mong i-measure? Ito Baliktad yata, Kap. Oo, baligtad kasi parang ito yung gusto mong i-measure, ito yung dito ka magi-start. So ideally dapat tapos ito yung mga retracements, retracement to to the levels. Baligtad. Yan, sige, ilagay. Guys, everyone, tingnan niyo mabuti. Okay, ayun na. So kung pwede mo ba lagyan ng vertical line doon sa lowest point lang, vertical line. Horizontal, vertical. Doon tayo sa vertical. Yan. Huwag kang kabahan. Okay lang yan. Lowest point. Yan, okay. So basically, tingnan nyo, yung left side nitong vertical line is dito nanggaling yung yan. Ito yung ginawa niyang base. Yung nasa taas. Yan, ayun yung ginawa niyang base. Ito. Kasi, pa-downtrend, gusto niyang malaman saan ba, tapos sabi niya, magbabounce na siguro to. Saan ba yung pwedeng maging resistances? Ito, resistance number 1, 23.6. Resistance number 2, 38.2. 50%. Okay, 61.8. So, nasa na yung coin ngayon? Nasa 61.8 na. Okay, so ganun yung tamang plotting natin. So, this is, ang tawag natin dito is bearish Fibonacci or inverse Fibonacci. Please type bearish Fib.
bearish fib. So ang objective ngayon ni Joel is he's looking for resistances. Okay? So Joel, sige, ituloy mo yung ano mo. And I want you kapag ka nag-a-analyze kayo ng chart, guys, I want you guys to to look at the candlesticks and look at the charts step by step. Kasi wag kayong ang tendency kasi natin, guys, very important to. Ang tendency natin is mag-focus tayo dito. Ito lang yung parang ina-analyze natin. Okay, wag kayong or dun mismo sa candle today. 'Di ba? Pag mag-analyze kayo, wag niyo kakalimutan yung yung sinabi ko na to na mag-start ka dito, mag-start ka sa pinakababa. 'Di ba? Tapos gusto kong tignan niyo tignan niyo yung mga breakout. So gusto kong i-mention niyo na nag-breakout siya sa 20 sa EMA band. So may kung napansin niyo ba meron 10 and 20 EMA band doon. Yung kulay orange and yung kulay light blue. Pansin niyo ba? Okay, and then so parang doon sa EMA band is nag-resist ayun, mayroon tayong block doon, May block tayo doon. So ganun mo siya sige Joel, from after nung nag-pull back, may price detachment doon sa EMA band. Ano yung napapansin mo doon? Ito po yun, Kap. Yan, pwede mo i-highlight. Ito. Ito siya. Hindi yan EMA band. Hindi. Ano ba gusto mo ipakita? Ito pa ata yung nag-resist po or yung dito po. Dito muna tayo sa merong price detachment na candle, yung kulay black. Dito. Yan. Diba nag-resist yun di ba? Nag-detach yung price doon sa EMA band, and at the same time yung bakit mo nilagyan ng ganyan, Joel? Yung lang, Kap, nilalagay ko lang yung box. Hindi, wag mo na ilagay yung box. Ang tinitignan lang natin is yung nag-resist na pullback. Hindi natin siya iba-box dyan. Gusto ko lang pwede mo bang i-zoom in? Then dyan na tayo sa yan, sige. I-scroll down mo lang. Yan, scroll yan. Ayun nakita nyo ba na nag-detach after hitting yung 10 and 20 EMAs? Nag-price detachment. Nagkaroon ng black candle, di ba? Nagkaroon ng black candle. Nag-detach yung price at 10 and 20 EMA. In confluence with 23.6 Fibonacci. Di ba? So, nag-resist siya ng just one day. Nakita mo na ba, Joel? Yes, Kap. And then after that, nag-breakout. Okay? And then ano na yung next na nag-resist? Ito, Kap. Or itong 0.38 bandang 0.30. Nag-resist yan, Joe. Kasi hindi. Malinis yung mo. Anong next na nag-resist? Ang next na nag-resist is 50 MA, yung kulay red na line. Nakikita mo ba? Yes, Kap. 50 MA. Nagkaroon ng doon Kung ang tawag natin minsan kumembot. Kumending-kending yung presyo, nag-sideways. Ito sige nga, iplatan mo ng box or ng square dyan sa sideways. Highlight lang, kahit yung red lang na box mo kanina. Yan. Gawin mong red lang na box. Gaya, ganyan lang. Nakita niyo ba? Nagkaroon na untog siya somehow sa 50 MA. Which is also near 23.6. Pero parang lumalabas dito na yung 23.6. Ginawa niya ng support. Tama? Tapos kasi meron ding meron ding mga kumpulan dito sa gilid. Ito may mga kumpulan din dito na pwedeng mag-resist din. Kasama yan sa confluence ng mga nag-resist diyan sa red na yan, sa price action na yan. Okay? And then itutok mo yung mouse mo dun sa breakout day. Ito. Breakout day yan, nag-breakout na. Pero tingnan nyo, 38.2% Fibonacci yun. Hindi nag-resist na dun sa 38.2 And then
nag-breakout na ulit, ano? Hindi rin nag-resist. Saan ano yung blue line na 'yan? Ito Anong Kap, blue line na 'yan? I think 100 to Kap. 100 MA 'yan. That's a long term, ano. So ina-expect natin na magre-resist 'yan diyan, pero hindi siya nag-resist. Nag-breakout pa. So saan yung naging resistance? Ito Kap, sa 0.61. 61.8% Fibonacci. By the way, nakikita ba ng lahat 'yon? Please type 618. Kung nakikita mo. Kung nakikita mo, please type 618. And then meron ding ano, no? Can you plot a line, horizontal line? Hanapin mo yung parallel resistance. Parallel resistance. Nasa left side ng demarcation line mo yun. Left side ng red. Ayan. Ito ba? Hindi, malayo ko masyado. Yung nag-resist lang dyan sa price na yan. Sige. Ito. Diyan may plot yung red. Yan. Diba? Nakita mo na. Tapos platan mo rin ng box. Kumembot din no? Platan mo rin ng red box yung consolidation na yan. Anong klaseng box formation to? May dalawang plotting na si ano? May dalawang plotting na si Joel. Ang klaseng fast box, tama si Mark? Fast box yan. Ano ibig sabihin ng fast box, Joel? May momentum siya. Ano pa? Trending Kap. Lahat ng boxes trending Lahat ng box formation trending yun. Fast box, normal box, or slow box, pare-parehas uptrending yun. So anong differentiate, ano pang characteristic or personality ng mga fast boxes? Based sa trading launchpad natin, lessons natin. Kahit in your own words, yung pagkakaintindi mo lang. Base kasi dito siya, parang nasa bullish siya. Uptrend siya Kap. Lower lows, higher low yung nakaset na. Ayun. Tapos yung MA niya Kap, paakyat na rin. May isa na lang na parang huwag mo nang tingnan yung MA. Yung fast box lang, yung definition lang ng fast box. Pagka nakakita kayo ng fast box, ano ibig sabihin nun? Bukod kasi guys, ang reason kung bakit nabanggit ko actually yan Nabanggit ko yan dun sa natin. Sa training center natin. Sabi ko, huwag kayong mag-focus on just plotting the boxes or mag-drawing. Hindi yun yung kasama yun sa nyo. Kasama yun sa duties nyo and responsibilities, yung tama yung drawing. Pero mas important doon, yung meaning ng drawing and yung magiging role nun pagdating sa decision making nyo sa trading. Okay, kasi siyempre kung nagkaroon kayo ng kung nagkaroon kayo ng high energy when it comes dun sa mga meanings na nakita nyo, oy pucha, buy na pala to. Di ba merong mga ganun So yun yung decision making. It can affect your behavior. So it's very important na alam nyo dapat yung personality or yung meaning or yung underlying reason kung bakit nangyayari itong mga ganitong klaseng box formations. So sabi natin, di ba, sa fast box formation, parang nagmamadali yung market. Kung papansin nyo, tama naman merong momentum. Masyadong malakas yung momentum. Ito yung momentum yung breakout. Supposedly, after a breakout, yung market kailangan magre-retest lang siya. Ang expectation natin palagi when it comes sa sa boxing, okay, sa pagbabox, is magre-retest siya palagi. Ang expectation natin is normal box siya palagi. Okay, normal box. Now ito, hindi ito nagre-retest. Ano ibig sabihin nun? Parang nagmamadali yung market. Parang masyadong malakas yung market. So kapag masyadong malakas yung market,
Well, hindi rin masyadong maganda yon in the long run, di ba? Or pag masyadong nagmamadali, may mga inefficiencies na nakikreate. Kaya nga, di ba, ang definition natin ng fast box formation is meron silang gap, yung dalawang box. Kung mapapansin nyo, box 1 and box 2, merong noticeable gap. Ito, may noticeable gap. So that's the inefficiency of the markets. Ibig sabihin, nung inefficiency na yon, meron dyan mga supposedly na nagbibid. Okay, may mga nagbibid dyan. May mga bidders dyan na hindi nabibigyan. Okay, eventually, pwede silang bigyan. Ayun ang idea behind gaps. So whether, marami tayong mga types ng gaps eh. Okay, merong runaway gap, breakaway gap, saka yung mga normal gaps. So, ito, just look at this as parang merong gap yung dalawang boxes and merong mga hindi nabigyan dito. Yung mga hindi nabigyan ng shares, mamadali. And isa pang karakteristik ng fast boxes is it will continue agad-agad. Okay, mabilis lang siya kaya sa tinawag na fast box. Magbe-breakout din siya agad-agad. So tingnan nyo, nag-breakout agad Diba? Kasi fast box formation siya. Now, yun pa lang, makita mo pa lang na merong ganong klaseng formation, pwede ka na magkaroon ng idea na, mag-breakout din to agad. So, bullish tayo. Tama ba? So, bullish ako. Kasi may fast box formation eh. Pero itong mga ganito, after mag-breakout, pwedeng magkaroon ng mga bull traps. Diba? Pwedeng pumunta doon, 78.6. Tapos babalikan yung gap. Pwede yung balikan yon para maghahanap siya. May mga buyers kasi dyan so bibigyan niya yung mga buyers. Okay, and ayun yung pwedeng maging next supports. Pero right now, pataas kasi tayo. So looking for resistance to. Pwede nga ang resistance na itong 618 Di ba? So dun pa lang, actually nandito pa lang tayo hindi pa nagbe-breakout, alam nyo na. Nakita nyo kung paano siya makakatulong doon sa pagki-create ng bias, pagki-create ng hype sa sarili mo na looking for longs ako, looking for bullish trades ako. Nandito pa lang nandito pa lang hindi pa nagbe-breakout, alam mo na may nangyayari, alam mo na may bullish momentum kasi fast box. Yun pa lang, it's more than enough na sa'yo para maghanap ka ng mga long trades. Okay, or maging bullish dito sa BTC, maging bullish sa market natin. Okay? Ano tama? Kung mapapansin nyo, ano yung napansin mo dun sa EMA band? Merong? Ito parang uptrend yung MA. Tapos isa na lang yung parang nasa baba. I mean, hindi kasi ang uptrend yata is 4 sila dapat. Pero ito, tatlo na yung naka-uptrend. Bullish MAs yun. Okay. So, para maging totally uptrend yan, actually, yung EMA band pa lang, yung nagsasabi na uptrend siya. Kasi itong 50 MA, hindi pa to uptrend. Kailangan nasa taas siya ng 100 MA para masabing uptrend siya. Kailangan nasa taas ng 100 MA. So, ang tamang formation ng mga MAs natin is 10 EMA, 20 EMA, 50 MA, and then 100 MA. Ayun ang definition natin ng uptrend. Okay? Or ng bullish move. So, ito, sideways tayo. Nasa sideways pa tayo right now. And ano yung nagsasabi na nasa sideways pa tayo right now? Sideways gaming. Umattend ka ba nung Fibonacci Mastery ko? Joel, yung Fibonacci Mastery na class. I think it was 3 weeks ago. Yes po, ata ka. Anong sabi ko? Meron akong particular slide. Uptrend. I think yung above yata dito. Ng 0.38 and 0.23. Hindi, about sideways. Ano yung sinabi ko about sideways?
about race. Maganda yan, relax ka lang. Huwag ka matatakot sa akin. Gusto ko, para ginagawa ko to para malaman ko kung ano yung mga pwede kong i-fill na mga gaps sa skills. Yan, nagkaroon tayo ng skills eh. Para tayo may Milo Best. So, ang sabi ko, kapag ka na-hit yung 50% Fibonacci, expect yung sideways. Bakit? Guys, tingnan nyo itong mabuti ah. Tingnan nyo itong mabuti. Dito sa left side, tingin kayo sa left side ng vertical line, vertical red line. Yung price action, anong price action na nakikita nyo? Uptrend, downtrend ba? Anong trend na nakikita nyo sa left side ng vertical line? Downtrend, ano? May downtrend. Now, sabi ko sa Trading Launchpad, the trend, always expect that the trend will continue forever. Will continue forever unless otherwise stated by the markets. Unless mag-reverse siya. Ayun yung classic quote sa trading na the trend is your friend. Pagka meron kayong nakitang trend, i-expect nyo na magko-continue lang siya. Kasi yung quote na yon is merong kasunod yon. That sabi doon, the trend is your friend except at the end where it bends. So, pag may nakita kayong trend, i-expect nyo na magko-continue lang siya forever unless mag-reverse. Okay, so it's sabi doon sa quote, it's important daw na hanapin mo yung mga signs kung kailan nagre-reverse yung markets. Okay? So dito sa dito sa MA, tingnan muna natin yung EMA. Meron tayong mga breakouts na, no? Breakout. So meron tayong breakout dito ng EMA band. Meron tayong breakout dito ng 50. So nagre-reverse na yung presyo. Pero about sa MAs kasi yun na concept. Sa Fibonacci naman is meron din tayong gano'n. Kasi ina-expect natin na downtrend to. Tapos magkakaroon lang ng touch na parang pag ganun sa 23.6 or dito sa 38.2 and then magko-continue siya pababa ulit. Kasi ayan yung mga bearish retracement levels natin in a downtrend. So in other words, ang 23.6 and 38.2 ina-expect natin na magre-resist yan. And siya yung mag-cause ng another new low. Pero hindi nag-resist, tama ba? Hindi nag-resist. Inabot pa ngayon 50. So sabi natin, pag inabot yung 50, ma-open na yung sideways na opportunity. Kasi dati guys, nung ito pa lang yung nangyayari, downtrend lang ang pwede natin maging bias. Downtrend lang yan. Tutuloy yan sa downtrend. Nung pumalo ng 23.6, downtrend pa rin. Hindi natin ina-expect na sa sideways, hindi natin ina-expect na mag-uptrend. Downtrend, di ba sabi, the trend is your friend. So, it will continue forever. Nung pumalo naman ng 38.2, downtrend pa rin. Kasi bearish retracement yan eh. So, bearish retracement level. So, downtrend pa rin. Pero, nung pumalo yung price sa 50%, na open na yung sideways. So kanina, ay nung mga nakaraang linggo dito sa BTC, puro downtrend lang ang bias ng tao. Pero ito, na-open na yung pintuan doon sa sideways. So, pero pwede pa rin mag-downtrend. So dalawa na ngayon. Nung una kasi isa lang eh. Isa lang yung option natin. And can you imagine that, na isa lang yung option mo? Para kang ang natatangin na lang pong option para mabuhay ka is tanggalin ang iyong itlog. Di ba? Naisip ko. Di ba, naisip kasi ako about sa kunyari meron kang kunyari cancer patient, operahan na lang. Wala po bang ibang option, Doc? Mas maganda pag mas maraming options. So, yun ibig ko sabihin, guys. So, dito, nung na-hit yung 50%, na-open na, dalawa na yung doors. Diba? And kapag ka na-open na yung
sideways na opportunity, ano yung next step doon? Pwede na mag-uptrend. Mau-open na rin yung uptrend. So, ibig sabihin, nung na-open yung sideways, which is nung na-hit yung 50%, one step away ka na lang para maging uptrend. Nagigets nyo ba yung ibig sabihin nun, guys? So, the trend is your friend except at the end where it bends. So, ito yung kaya tinatawag natin, itong 50% is ito yung trend shift line. Nag-shift na. Ang shift niya ba is from downtrend to uptrend? Yes or no? Yung trend shift ba is downtrend to uptrend? No. Tama si Mark. Ang trend shift niya is downtrend to sideways. Sideways yung nasa gitna ng uptrend and downtrend eh. Hindi yan guys, yung tipong uptrend ay downtrend tapos uptrend ulit. Okay? Mas madalas na merong sideways movement muna or sideways na mga milestones. So downtrend and then may sideways and then uptrend. And ganun din, uptrend and then may sideways and then downtrend na. So ganun ang anatomy ng trends. I hope nakuha niyo yung wisdom doon sa trend shift line ng Fibonacci. So ito, na-hit na yung 50%, meron ng sideways. So ano yung sideways action ito? Pwedeng magganyan-ganyan, no? Pwedeng kumembot-kembot ng ganyan yan. Pero at least hindi na downtrend. Dati kasi kakatakot eh. Downtrend lang yung pwedeng mangyari ngayon, meron ng sideways. Eh what if, after kumending-kending ng ganyan, magtuloy-tuloy, ano? Mag-breakout. Mag-breakout dun sa dito, sa resistance na to. Adi happy-happy yung mga tao. Ay, nandyan na yung I told you so levels. Sabi ko sa iyo dapat bumili ka na ng 75,000 pa lang yung BTC. Palaging meron mga ganun. Okay? So, thank you so much, Joel. Joel, may tanong ka ba? Practicein mo lang yung Fibonacci. Una, kung ano yung pa-plot mo, kung bullish Fibonacci ba, bearish Fibonacci ba. And then yung reading. Yung reading ng mga ano bang ibig sabihin pag nag-breakout sa 100 MA? Yung mga ganung mga tanong. Ano bang ibig sabihin pag nasa 618 na yung presyo? Diba? Question lang, Kap. Ay, sige. Ito, Kap. Itong resistant na to, Kap. Kasi di ba parang based dito, possible na siya na umakyat dito sa level na to. Pero ito, Kap, pwede ko bang i-consider to, Kap, na parang valid resistance kasi parang medyo mahaba yung consolidation dito. Valid resistance yan. Yung wait lang titignan ko. Gusto ko tama ang sagot ko sa iyo. Para mo kung parang ikaw yung nagpa-quiz sa akin ngayon Yes. Pwede mo bang i-zoom out? Zoom out. Titignan lang natin. Malalaman lang natin pag valid resistance yan kung may breakdown. So hindi siya malakas na resistance base dito. Ito. Minor resistance lang siya. Bakit? Nandito kasi yung breakdown, no? Okay. Nandito yung sige, para makita ng lahat, para ma-appreciate ng lahat kasi ang pangit nung ko eh. Ang pangit nung kulay purple ko na Ay, teka lang. Baka meron ako ditong meron ba ditong square? Wala, no? Hindi, sige, drawingan mo na lang, Joel. Ng malaking box. Malaking box. Yan, diyan ka mag-start. Yan, sige, yan. O, i-identify natin yung breakdown. Yun, nandun, no? O, tignan nyo ito mabuti, guys, ha? Baka magkalituhan na naman tayo. And dapat memorize nyo to. Itong ganito. So, tanong ni Joel, Kap, valid resistance ba? Ay, ito meron pala ako. Meron pala akong mga pa-araw na ganyan. Oo, di ba? Kap, valid resistance ba yan? Tama ba, Joel? Yes, Kap. Oh. Okay. Hindi. Ang sagot ay hindi. Pwede siyang maging minor resistance pero hindi it's not something na katakot-takot. Bakit? Kasi nandun siya sa loob ng box. Okay? Nasa loob siya ng box. Parang may parang midpoint. Lagyan mo nga ng box, Joel, para makita natin yung midpoint. Parang midpoint lang ng box to eh. Hindi.
Instead of Ito. red, yan. Sige. Gawin mo lang siya, no? Yung red na yan, gawin mo siyang yung duplex na nandiyan. May nakita ko dyan eh. O yung midpoint nga guys, oh. Nakita niyo ba? Midpoint. Nakita niyo ba yung blue? Yung blue sa ano, medyo ano kasi. Kapalan mo nga yan, Joel. Gawin mo 2px. 2px. Yan. O, ay, yung midpoint din. Yung midpoint din. Sige. Hindi, double click mo lang. Tingnan para sa settings. Yan. Tapos yung ba't ganyan yung midpoint mo? Ay, Ayos yan ah. Middle line. May ganyan pala. May ganyan pala. Sige, gawin mo ring makapal yon, Joel. Click mo dun sa color. Hindi, yung color ng middle line. Tapos ayun oh. Thickness. Wow. Thick. O, di ba? O, i-delete ko na yung ano ko. I-delete ko na yung ano ko. Yan, oh. Malapit sa midpoint, ano? Pero minor lang natin siya tinitignan na resistance. Dahil nasa loob siya ng box. So, ano yung major resistance dito? Ito. So, itatama lang natin yung mga plotting. O, di ba? Sige, ganito na lang muna. O. Okay. Sabi natin, pagdating sa pagbabox, ang mga kailangan nyo lang tignan, okay? Take note nyo to guys ha. Kapag ka looking for, hindi, sige. Yan, ito. Ang mga magmamatter lang dito na levels na major resistances is yung mga backstops nito. Yan, backstop niyan. Okay? Yung mga box bottom, mga minor resistances lang to. Box bottoms. Ay. Yung mga box bottom, minor resistances lang to. Kasi pataas yung presyo ngayon eh. Okay, so dito tayo sa mga backstop. Sa mga backstop tayo yung naghahanap ng resistances. Okay? Na mga major, mga backstop yan. Pero yung box bottom, minor yan. Yung midpoint, minor lang din yan. Gets nyo ba yun, guys? box bottom. Nag-gets mo ba, Joel? Yes po, Kap. Thank you, Kap. Okay? So, dahil pataas yung, gusto kong i-walk through ulit ha. Gusto kong i-walk through ulit. Okay? Dito tayo guys ha. Tingnan nyo tong ano ko. Gagawin ko tong kulay blue. O sige, blue na. Blue. Nag-bottom yung ano natin, ano? Nag-bottom dito banda. Nag-bottom. Okay? Tapos, meron tayong mga plinat ng mga boxes. Di ba? Ang tanong mo ngayon, magre-resist ba tong ito, magre-resist ba to? Ito yung box bottom nito. Magre-resist ba to? Ito. Di ba? Magre-resist ba yan? Major resistance ba yan? That's just a minor resistance. Okay? Kasi ang ano na natin is ano yung pataas na move ito. Kasi siyempre pag pataas to, saan ba yung mga pwedeng resistance? Bukod sa Fibonacci, bukod sa MA. So tingnan ko nga din yung mga resistances ng mga parallel boxes. Yung mga boxes dun sa prior trend. Okay, dun sa previous trend pala, yan. So yung box bottom, ito, minor lang yan. Ito, minor lang din yan. Which is, ayan, dito siya banda. Ayan, minor lang din yan. Ang dapat yung titignan is ito. Ayan, ayan yung mga major. Ayan, ito yung mga major, resistances. Na pwedeng pagka naumpog doon, is pwedeng malalim yung pullback or matagal yung sideways. Okay? Gets mo na, Joel? Gets, Kap. Thank you, Kap. Basta inside the box, yung mga nakikita nyong mga possible resistances, hindi yun major. Minor lang sila. Okay?
Bigyan natin ng isang bagsak si Joel in 3, 2, 1. Boom.